Ako si Robert Thompson. Sa pasilyo ng isang ospital sa Maynila, nasaksihan ko ang pagguho ng lahat ng pinaniwalaan ko sa aking buong buhay. Ika-4 na oras na mula nang ipasok ang aking apo sa operating room. Kung sa Amerika nangyari ito, marahil ay wala na siya sa mundong ito ngayon. Ngunit bago ko sabihin ang kwentong iyon, kailangan ko munang ipaliwanag kung anong klaseng tao ako. Sa loob ng 33 taon, nagtrabaho ako bilang Medical Insurance Claims Adjuster sa Amerika. Tuwing umaga, pagdating ko sa aking opisina, 10 kahilingan sa paggamot ang nakatambak sa aking mesa. Mga kahilingan para sa MRI scan approval, pre-authorization para sa emergency surgery, pagsusuri ng partikular na reseta ng gamot. Trabaho ko ang magpasya kung alin ang aaprubahan at alin ang tatanggihan. Tinatanong ako ng ilang tao, nakakatulog ka ba sa gabi? Hindi mo ba alam na sa likod ng bawat papel na tinatanggihan mo ay may sakit na pinagdadaanan ang isang tao? Palagi akong sumasagot ng pareho. Sinusunod ko lang ang protocol. At totoo nga, ito ay isang trabaho na walang emosyon, sinusuri ang datos, at nagpapasya batay sa pamantayan. Sa loob ng 32 taon, ginawa ko ang trabahong iyon ng walang pag-aalinlangan. Nang magretiro ako, ang aking pension certificate mula sa kumpanya ay nakasulat, ang taong nagtatag ng mga pamantayan sa pagsusuri ng claim. Ipinagmamalaki ko iyon. Sa unang taglagas pagkatapos ng aking pagreretiro, inimbitahan ako sa isang medical conference sa Santa Fe. Akala ko, ito ay isang pagkakataon lang upang makita ang mga dating kasamahan at makarinig ng mga update sa industriya. Ngunit sa hapon ng ikalawang araw, nakita ko ang isang kakaibang presentasyon sa isang session. Ang nagpepresenta ay isang babaeng doktor na mukhang nasa kalagitnaan ng 40s. Ang unang slide na ipinakita niya ay may nakasulat na ganito: katamtamang oras ng paghihintay sa emergency room, 12 minuto. Sandali akong napaisip kung nagkamali ba ako ng basa. Ang katamtamang oras ng paghihintay sa emergency room sa Amerika ay karaniwang 2 hanggang 4 na oras, kaya imposibleng maging 12 minuto. Ngunit ang susunod na slide ay mas nakakagulat. Oras na, kailangan, mula sa kumpirmasyon ng sintomas hanggang sa CT scan, katamtamang 8 minuto. Sa Amerika, kahit ang emergency CT ay nangangailangan ng appointment at paghihintay. Sa pinakamabilis, 1 oras at kung minsan ay ilang oras. Ngunit 8 minuto, kalmado siyang nagpaliwanag. Ang datos na ito ay aktwal na numero na nakalap mula sa mga pangunahing ospital sa universidad sa Japan. Kapag dumating ang pasyente sa emergency room, ang desisyon sa pagsusuri at paghahanda para sa pagsusuri ay ginagawa ng sabay. Hindi naghihintay ang pasyente. Ang ospital, ang unang naghahanda. Sumandal ako sa aking upuan. Nagsimula ring magbulungan ang mga tao sa paligid. Patuloy ang mga slide, katamtamang oras bago magpasya sa emergency surgery. Bilis ng paglipat sa intensive care unit. Rate ng tagumpay ng paggamot sa loob ng golden hour. Lahat ng indikasyon ay mas mabilis kaysa sa Amerika. Nagtanong ang isang dumalo, posible ba talaga iyon? Hindi ba iyan ay espesyal na kaso lamang sa ilang maliliit na ospital? Umiling ang nagpepresenta at sumagot, ito ay pambansang average, hindi lamang sa Tokyo kundi pati na rin sa mga probinsya. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. Ito ay pagkayamot. Bilang isang taong nabuhay sa loob ng sistemang medikal ng Amerika, kung totoo ang mga numerong ito, pakiramdam ko ay gumuguho ang lahat ng pinaniwalaan ko. Natapos ang sesyon at nilapitan ko ang nagpepresenta, nagtanong kung maaari ko bang makita pa ang kanyang mga materyales. Ngumiti siya at ibinigay sa akin ang isang USB. Sinabi niya, talagang kakaiba ang sistema ng pangangalagang medikal ng Japan. Hindi lang sa bilis, kundi maging ang istruktura ng paggawa ng desisyon ay iba. Bumalik ako sa hotel at tiningnan ang bawat pahina ng mga materyales, detalyadong protocol, sistema ng network sa pagitan ng mga ospital, sistema ng prioridad para sa mga emergency na pasyente, lahat ay kamangha-mangha. Ngunit isinara ko ang aking laptop at sinabi ko sa aking sarili, espesyal na kaso lang iyan. Posible lang iyan dahil iba ang kanilang kapaligiran. Gusto kong maniwala doon dahil iyon ang paraan ko upang protektahan ang aking sarili. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking apo.
Ang 17 taong gulang na si Emily ay masiglang nagtanong, "Masaya ba ang conference?" Sumagot ako na masaya at tinanong kung maayos ang pag-aaral niya. Sinabi ni Emily na maayos naman ang pag-aaral niya, ngunit sumasakit daw ang ulo niya kamakailan. Pero magiging maayos din ako, dagdag niya. Hindi ko masyadong pinansin. Sabi ko lang, "Huwag kang masyadong ma-stress. Uminom ka ng gamot, gagaling ka rin." Iyon ang aking unang pagkakamali. At makalipas ang 1 taon, sa gitna ng Maynila, direkta kong mararanasan ang ospital sa mga materyales na iyon. Sa sandaling nakasalalay ang buhay ni Emily, matutuklasan ko na ang numero 12 minuto ay hindi lamang isang istatistika, kundi isang oras na nagliligtas ng buhay. Ilang buwan ang lumipas mula sa conference. Unti-unting naging madalas ang pananakit ng ulo ni Emily. Mula sa minsanan o 2 beses sa isang linggo, halos araw-araw na siyang naghahanap ng pain reliever. Nang tumawag ang aking anak na babae, nag-aalala, inakala kong hindi ito malaking bagay. Karaniwan ang pananakit ng ulo sa mga kabataang lumalaki. Stress, kakulangan sa tulog, masamang postura, maraming maaaring maging dahilan. Dinala ng aking anak si Emily sa kalapit na ospital. Pagkatapos ng maikling konsultasyon, nagreseta ang doktor ng gamot para sa migraine, kasama ng payo na pamahalaan ng stress, matulog ng regular, at bawasan ng caffeine. Makalipas ang 2 linggo, dahil hindi bumuti ang sintomas, muling bumalik ang aking anak sa ospital. Ngayon, sa isang bahagyang mas malaking ospital, doon, pareho lang. Sinabi ng doktor na subaybayan ang pag-unlad, palitan ng gamot at maghintay ng ilang linggo pa. Humiling kami ng MR scan, ngunit tinanggihan ito ng insurance company. Ang isang dating kasamahan ko ang claims adjuster na humahawak nito at ipinaliwanag niya sa telepono, sa kasalukuyang sintomas, kulang ang batayan para aprubahan ang advanced imaging. Kailangan ng mas malinaw na neurological symptoms o sapat na tala na walang tugon sa umiiral na paggamot. Naunawaan ko ang mga salitang iyon. Dahil sa buong buhay ko, tinanggihan ko ang libu-libong kahilingan gamit ang parehong lohika. Sa protocol, wala siyang sinabing mali. Ngunit ng gabing iyon, kakaibang pumasok sa isip ko ang slide mula sa conference sa Santa Fe. Oras na, kailangan mula sa kumpirmasyon ng sintomas hanggang sa CT scan, katamtamang 8 minuto. Sa Japan, sinabi nila na kahit pinaghihinalaan pa lang, agad nang magsisimula ang scan. Hindi naghihintay ng insurance approval, walang panahon ng pagsubaybay, agad na isinasagawa ang pagsusuri kahit may posibilidad lang ng panganib. Umiling ako. Ibang sistema iyan. Iba ang kapaligiran sa Amerika. Pilit kong kinumbinsi ang aking sarili. Kinabukasan, 2 beses dinala si Emily sa klinik ng paaralan. Kinontak ng guro ang aking anak at muling naghanap ng ospital ang aking anak. Ngayon, nakakita sila ng neurologist. Gumawa ang doktor ng ilang neurological tests, ngunit walang nakitang kakaiba. Gayunpaman, gumawa siya ng ulat na sapat para kumbinsihin ang insurance company at sa wakas ay naka-schedule ang MRI. Ang appointment ay makalipas ang 3 linggo. Buntong hininga ang aking anak sa telepono. "Bakit ang tagal? Hirap na si Emily." Sinabi ko sa kanya na maging panatag. 3 linggo ay mabilis na. Kung hindi emergency, lahat ay naghihintay. At totoo iyon. Sa sistemang medikal ng Amerika, 3 linggo ay isang makatwirang oras ng paghihintay. Ngunit ng gabing iyon, naalala ko muli ang numerong iyon. 8 minuto. Sa Japan, sinabi nila na kapag dumating ang pasyente, magsisimula ang scan sa loob ng 8 minuto. Kinuha ko ang aking laptop at muling binuksan ang mga materyales na nakasave sa USB. Ilang buwan na ang lumipas. Binasa ko ang bawat slide. Iba ang emergency protocol ng mga ospital sa Japan. Mas binibigyang prioridad nila ang posibilidad ng panganib kaysa sa antas ng pag-uulat ng sintomas. Kung paulit-ulit ang pananakit ng ulo, pagkahilo, at pagsusuka, agad silang magsisimula ng scan. Hindi sila naghihintay ng insurance approval at walang panahon ng pagsubaybay. Ipinaliwanag ng materyal dahil kapag napalampas ang golden hour, hindi na ito mababawi. Pinagmamasdan ko ang screen at napaisip, kung si Emily ay nasa Pilipinas ngayon, ano kaya ang mangyayari? Agad kaya siyang i-scan sa unang pagbisita sa ospital?
Hindi kaya niya kailangan maghintay ng 3 linggo? Ngunit agad kong ipinagsawalang bahala ang ideyang iyon. Hindi mali ang sistemang medikal ng Amerika. Ito ay maingat na pagsusuri. Isang makatwirang proseso upang mabawasan ang mga hindi kinakailangang pagsusuri. Iyan ang prinsipyo na pinaniwalaan ko sa loob ng 30 taon. Kung agad na isasagawa ang advanced imaging sa bawat sintomas, tataas ang gastos sa medikal at guguho ang sistema. Kailangan ng pamantayan. Ganyan ko binigyang katwiran ang pagdurusa ni Emily. Makalipas ang 3 linggo, lumabas ang resulta ng MRI scan. Walang kakaibang nakita. Sinabi ng doktor na mataas ang posibilidad na tension-type headache at inirekomenda ang physical therapy at stress management. Gumaan ang pakiramdam ng aking anak at gumaan din ang pakiramdam ko. Mabuti na lang, naisip ko. Ngunit hindi tumigil ang pananakit ng ulo ni Emily. Sa katunayan, lumala pa. Ngayon, sinasabayan pa ito ng pagsusuka at may araw na hindi siya makadilat ng maayos. Sa tuwing nangyayari iyon, naalala ko ang numero 2 minuto, ang 8 minuto at ang ospital na hindi naghihintay. Ngunit sa mga panahong iyon, hindi pa rin ako kumilos. Dahil hindi ko kayang talikuran ang aking paniniwala na ang medikal na paggamot sa Amerika ang pinakamahusay sa mundo at ang pamantayan na pinangalagaan ko sa buong buhay ko. At ang paniniwalang iyon ay ganap na guguho makalipas ang ilang buwan sa Maynila. Dumating ang tagsibol. May inilabas na anunsyo sa paaralan ni Emily para sa isang overseas educational trip. Ang destinasyon ay Pilipinas. 1 linggong itinerary na bumibisita sa Intramuros, National Museum, mga tradisyonal na pamilihan at mga modernong lungsod ng Metro Manila. Nang tawagan ako ng aking anak upang humingi ng opinyon, nag-alinlangan ako sandali dahil patuloy pa rin ang pananakit ng ulo ni Emily. Ngunit sinabi ng lahat ng doktor na walang malaking problema at walang nakitang abnormalidad sa MRI. Naisip ko, ayos lang siguro ang isang trip. Sa katunayan, naisip kong mas makakabuti pa ito. Bagong kapaligiran, oras kasama ang mga kaibigan. Paglaya mula sa stress sa pag-aaral kung tension-type headache, makakatulong ang ganitong pagbabago. At sa totoo lang, bahagya rin akong umasa. Simula pa noong conference sa Santa Fe, nanatili sa isip ko ang bansang iyon. Isang bansa na may mabilis na sistema ng medikal kung saan mayroong mga ospital na hindi naghihintay. Siyempre, hindi naman siguro pupunta sa ospital. Ngunit sinabi ko sa aking anak, mas mabuti kung payagan mo siya. Kung gusto rin ni Emily na sumama sa mga kaibigan niya, wala nang dahilan para pigilan siya. Sumang-ayon ng aking anak. Pinadalhan lang namin siya ng maraming pain reliever at ipinagbigay alam sa guro ang kalagayan ni Emily ng maaga. Kinagabihan bago ang alis, dumaan ako sa bahay ng aking anak upang tingnan ang bagahe ni Emily. Sa sahig ng sala, kalahating puno ang maleta para sa trip. Mga damit, toiletries, camera, charger karaniwang bagahe para sa isang educational trip. Ngunit sa mesa sa tabi ng maleta, nakalagay ang maraming bote ng pain reliever. 1, 2, 3, 4. 4 na bote ang nakahanay. Nakita ko iyon at sandali akong nakaramdam ng kaba dahil hindi normal na magdala ng 4 na bote ng pain reliever para sa 1 linggong trip. Paliwanag ng aking anak, umiinom si Emily ng gamot ng 3 beses sa isang araw. Kaya naghanda kami ng sobra para sa anumang mangyari. Nagtanong ako, talaga bang ayos lang? Tumango ang aking anak. Sinabi ng lahat ng doktor na ayos lang at walang problema sa mga tests. Stress lang ito, kaya dapat gumaling siya pagbalik niya mula sa trip. Sumang-ayon din ako sa mga salitang iyon. Kung walang problema sa medikal, ang sobrang pag-aalala ay mas makakasama, naisip ko. Ngunit ng gabing iyon, habang pauwi ako, patuloy kong naaalala ang mga bote ng pain reliever, 4 na bote. 3 beses sa isang araw sa loob ng 1 linggo. Nagtaka ako kung ang isang 17 taong gulang na bata na labis na umaasa sa gamot ay maipapaliwanag lang sa stress. At muling naalala ko ang protocol ng ospital sa Japan. Kung paulit-ulit ang sintomas at may nakitang pattern, agad na mag-scan ng hindi naghihintay. Agad na magsagawa ng pagsusuri kahit may posibilidad lang ng panganib. Kung si Emily ay nagpunta sa isang ospital sa Japan, ano kaya ang sasabihin ng mga doktor? Sasabihin kaya nilang,
Subaybayan ang pag-unlad matapos makita ang ganoong antas ng pag-asa sa pain reliever? Umiling ako. Pinagsabihan ko ang aking sarili na walang saysay ang iniisip mo. Desisyon ito ng mga doktor sa Amerika. Nag-MRI na rin at nakipagkita sa mga espesyalista. Lahat sila ay nagsabing walang problema. Sa anong batayan ko pagdududahan ang desisyon ng mga doktor? Pilit kong pinigilan ang pag-aalala na iyon. Naniwala ako na ligtas na makakauwi si Emily mula sa kanyang trip. Sa pagbalik niya, mas magiging malusog siya. Kinabukasan ng umaga ng kanilang pag-alis, hinatid ko sila sa airport. Nakangiti si Emily kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit alam ko, medyo hindi natural ang ngiting iyon. Malinaw na nakikita ang pagod sa kanyang mga mata at paminsan-minsan ay nakikita ko siyang napahawak sa kanyang sentido. Pagkatapos mag-check-in ng bagahe at bago pumasok sa immigration gate, nagpaalam si Emily sa akin. Niyakap ko ng mahigpit ang aking apo. Mag-enjoy ka. Kunan mo ng maraming litrato, sabi ko. At sa huli ay idinagdag ko, kung masama ang pakiramdam mo, huwag kang pilitin. Ngumiti si Emily at tumango. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Pinagmamasdan ko siya at muling nakaramdam ng kaba. Ngunit huli na ang lahat. Aalis ang eroplano makalipas ang 3 oras at lahat ng schedule ay nakumpirma na. Sumara ang pinto ng immigration gate at nawala ang anyo ni Emily. Sa sandaling iyon, hindi ko alam na makalipas ang 1 linggo, ang lugar kung saan ko muling makikita si Emily ay hindi isang tourist spot kundi ang intensive care unit ng isang ospital. At sa ospital na iyon, mapagtatanto ko na ang mga numero na nakita ko sa conference 1 taon na ang nakalipas ay hindi lamang istatistika, kundi 1 oras na nagliligtas ng buhay ng isang tao. Dapat kong kinilos ang pag-aalala na naramdaman ko nang makita ang 4 na bote ng pain reliever kinagabihan bago ang kanilang pag-alis. Iyon ang aking ikalawang pagkakamali. Kinabukasan ng umaga ng 3 araw ni Emily sa Maynila, karaniwan akong nag-aalmusal, tumunog ang aking cellphone. Ang aking anak na babae ang tumawag. Kung iisipin ang time difference, hating gabi na sa Maynila, kaya kakaiba ito. Sa sandaling sinagot ko ang telepono, naramdaman kong nanginginig ang boses ng aking anak. Sinabi niyang may tawag mula sa guro. Nag-collapse daw si Emily at kasalukuyang dinadala sa ospital. Ibinaba ko ang tasa ng kape na hawak ko sa mesa. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Paliwanag ng aking anak, habang umiiyak, na habang naglalakad sa kalsada ng Makati, bigla siyang nawalan ng malay at natumba. Sumigaw ang kanyang mga kaibigan at nagtipo ng mga tao. Kalmado akong nagtanong, anong ospital ang pupuntahan niya ngayon? Nakabalik na ba ang kanyang malay? Sumagot ang aking anak na hindi niya alam ng eksakto at ang guro ay sumusunod sa ambulansya dahil hindi rin ito alam ang eksaktong sitwasyon. Sinabi kong agad akong maghahanap ng flight. Sinabi rin ng aking anak na gagawin niya iyon. Ibinaba namin ang telepono at nagsimulang maghanap ng mga flight. Ang pinakamaagang direct flight ay aalis sa hapon ng araw na iyon. Ang inaasahang oras ng pagdating ay sa gabi ng susunod na araw, halos 30 oras ang biyahe. 30 oras. Hindi ko maisip kung anong mangyayari sa aking apo sa loob ng panahong iyon. Habang nagbubook ako ng flight at nag-iimpake ng bagahe, patuloy na tumutunog ang cellphone. Tawag mula sa aking anak, tawag mula sa guro, tawag mula sa mga tauhan ng paaralan. Kaunti-kaunti ang impormasyon, ngunit walang malinaw. Dumating na si Emily sa ospital, bumalik na ang kanyang malay ngunit hindi maganda ang kondisyon at kasalukuyan siyang sinusuri. Iyon lang ang lahat. Sa sasakyan papuntang airport, direkta kong tinawagan ng guro. Paliwanag ng guro ang sitwasyon sa nanginginig na boses. Habang naglalakad sa kalsada ng Makati, masama na raw ang pakiramdam ni Emily mula pa umaga ngunit sinabi niyang ayos lang. Habang naglalakad kasama ang kanyang mga kaibigan, bigla siyang huminto at doon siya natumba, tila bumigay ang kanyang mga tuhod. Mabilis na nag-reek ang mga tao sa paligid. May tumawag sa 911 at dumating ang ambulansya sa loob ng 5 minuto. Nagkaroon ng mabilis na pagsusuri ang mga paramedic sa lugar. Blood pressure, pulse, pupil reaction, at agad siyang isinakay sa stretcher. Sa loob ng ambulansya, napagdesisyunan na agad ang ospital. Hindi na raw nagkaroon ng oras ang guro para magtanong,
Nagulat daw ang mga paramedic sa radyo at agad na napagdesisyunan kung aling emergency room ng ospital ang pupuntahan. Sa sandaling narinig ko ang kwentong iyon, naalala ko ang sistema ng emergency referral ng Japan na nakita ko sa conference material. Ang isang angkop na ospital ay automatikong itatalaga batay sa kalagayan ng pasyente. Magpasya ang paramedic, maghanda ang ospital, at makakatanggap agad ng paggamot pagdating, patuloy ang guro. Pagdating sa ospital, inilipat daw si Emily sa isang mobile bed, naghihintay ang mga doktor, at agad siyang ipinasok sa laboratorio. Kasalukuyan siyang iniscan, aniya. Hindi niya alam kung anong eksaktong pagsusuri, ngunit mukhang CT scan daw. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Kung sa Amerika, kaya ito nangyari? Pagdating sa emergency room, kukuha pa rin siya ng waiting number. Kailangan pang i-confirm ang insurance, punan ang form ng consultation at maghintay sa pila. Kukontakin pa ang insurance company upang makakuha ng approval para sa pagsusuri. Gaano katagal kaya ang kailangan para doon? 1 oras, 2 oras, maaaring mas matagal pa. Ngunit sa Maynila, iba. 5 minuto pagkatapos mag-collapse, dumating ang ambulansya, desidido na ang ospital, at agad na nagsimula ang pagsusuri pagdating. Doon ko lang napagtanto. Ito pala ang ibig sabihin ng mga numerong nakita ko sa conference 1 taon na ang nakalipas. Ang 12 minuto at 8 minuto ay hindi lang efficiency, kundi isang sistema upang iligtas ang buhay ng isang tao. Nang sumakay ako sa eroplano, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking anak. Lumabas na raw ang resulta ng pagsusuri. May problema sa utak. Hindi pa raw alam ang eksaktong diagnosis, ngunit seryoso ang kondisyon. Kasalukuyan daw silang nagpapasya kung dapat operahan. Umupo ako sa aking upuan at ikinabit ang seatbelt. Nanginig ang aking mga kamay. Lumipad ang eroplano. Nakita ko ang lupa na unti-unting lumalayo sa labas ng bintana. Isinara ko ang aking mga mata at naisip ko, kung si Emily ay nag-collapse sa Amerika, ano kaya ang nangyari ngayon? Ilang oras kaya ang kinailangan bago makuha ang resulta ng pagsusuri? Posible kaya ang desisyon sa operasyon sa loob ng golden hour? At doon ko lang unang inamin. Ang sistemang pinaniwalaan ko, ang pamantayan na pinangalagaan ko sa buong buhay ko, ay hindi mas mahalaga kaysa sa buhay ng aking apo. Nagsimula ang 30 oras na flight. Sa loob ng panahong iyon, sa Maynila, napagdesisyunan ang kapalaran ng aking apo. Sa loob ng sistemang medikal na pinagsawalang bahala ko bilang espesyal na kaso 1 taon na ang nakalipas. Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, kinabukasan ng gabi. Pagkatapos ng immigration check, agad akong sumakay ng taxi. Ipinakita ko sa driver ang address ng ospital na ipinadala ng aking anak. Tumango ang driver at umalis. Mas malaki at mas komplikado ang Maynila kaysa sa inaakala ko. Walang katapusang mga gusali sa labas ng bintana at puno ng sasakyan ang kalsada. Hindi pamilyar ang mga karatula sa Tagalog. Mga 1 oras kaming bumiyahe, huminto ang taxi sa tapat ng isang malaking gusali. Ospital. Pagpasok ko sa lobby, nagulat ako sa laki nito. Marami na akong nakitang malalaking ospital sa Amerika, ngunit iba ito. Mahigit 5 reception desk lang at mabilis na naglalakad ang mga tao. Naghihintay ang aking anak sa lobby. Blanko ang kanyang mukha at namamaga ang mga mata. Tahimik kaming nagyakapan. Inakay ako ng aking anak sa elevator. Nasa 7th palapag ang intensive care unit. Sa loob ng elevator, nagsimulang magpaliwanag ang aking anak. 3 araw na raw nang mag-collapse si Emily. Dinala siya sa Makati Medical Center mula sa Makati, sakay ng ambulansya at agad siyang isinailalim sa CT scan pagdating. Nakakagulat ang resulta. Rupturong cerebral aneurysm. Halos hindi ako makahinga. Rupturong cerebral aneurysm. Iyon ay isang nakamamatay na kondisyon kung hindi agad operahan. Patuloy ang aking anak. Nagpasya ang mga doktor na operahan sa loob ng 30 minuto. Kinuha ang parental consent form at agad siyang ipinasok sa operating room. 30 minuto. Inulit ko ang numerong iyon. Imposible ito sa Amerika. Pag-confirm ng resulta ng pagsusuri. Pagtawag sa neurologist. Pagbuo ng surgery team. Pag-confirm ng insurance approval. Kailangan ng hindi bababa sa ilang oras. Kung malas, maaaring mahigit 1 buong araw.
Ngunit dito, lahat ay napagdesisyonan sa loob ng 30 minuto. Bumukas ang pinto ng elevator. Nasa tapat kami ng intensive care unit. Inakay kami ng nurse. Restricted ang visitation hours, ngunit maaaring pumasok ang mga magulang anumang oras. Nag-sanitize ako at nagsuot ng gown at binuksan ang pinto ng intensive care unit. Nakahiga si Emily sa kama, may benda sa kanyang ulo at nakakabit ang ilang tubo sa kanyang katawan. Ipinapakita ng monitor ang kanyang heart rate at blood pressure. Nilapitan ko ang aking apo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mainit ito, ngunit walang lakas. Sinabi ng aking anak sa tabi ko, successful ang operasyon. Pinahinto nila ang pagdurugo at binawasan ng pressure, pero hindi pa rin siya nagigising. Pinagmamasdan ko ang mukha ni Emily. Hindi ako makapaniwala na ang aking 17 taong gulang na apo ay nakahiga ng ganito. At naisip ko, kung si Emily ay nag-collapse sa Amerika, ano kaya ang nangyari? Naghintay pa rin siya pagdating sa emergency room. Kukumpirmahin ang insurance, maghihintay sa pila, at habang nakikipag-ugnayan sa insurance company para makakuha ng CT scan approval at habang sinusuri ng adjuster ang mga dokumento, lumipas na ang oras. Sa panahong iyon, ano kaya ang nangyari kay Emily? Sa cerebral hemorrhage, bawat minuto at segundo ay mahalaga. Kung mapalampas ang golden hour, hindi na ito mababawi. Ako ang taong gumawa ng ganoong pagkaantala sa buong buhay ko. Mga kahilingan na i-hold ang approval, humingi ng karagdagang dokumento, isaalang-alang ang alternatibong paggamot, libu-libong kahilingan, hindi ko naisip na sa likod ng mga iyon ay mayroong Emily ng ibang tao. Natapos ang visitation time at lumabas ako ng intensive care unit. Habang nakaupo ako sa bench sa pasilyo, nilapitan ako ng guro. Humingi siya ng paumanhin at detalyadong ipinaliwanag ang sitwasyon noong panahong iyon. Pagdating daw ng ambulansya, mas inuna ng mga paramedic ang pagkilos kaysa sa pagtatanong. Nagkaroon ng mabilis na pagsusuri sa lugar at agad na kinontak ang ospital. Sa loob daw ng ambulansya, narinig nila na naghahanda na ang emergency room. Napagdesisyunan na raw ang pangalan ng ospital, ang inaasahang oras ng pagdating, at maging ang uri ng pagsusuri na kailangan. Pagdating daw, naghihintay na ang medical team at agad na inilipat si Emily. Ang paggawa ng dokumento at pag-confirm ng insurance ay isinantabi. Habang nakikinig ako sa kwentong iyon, napagtanto ko. Ito ang sistemang nakita ko sa conference 1 taon na ang nakalipas. Medikal na pangangalaga na hindi naghihintay ang pasyente, istruktura kung saan unang naghahanda ang ospital, protocol kung saan mas inuuna ang buhay kaysa sa approval. Nang tiningnan ko lang ito bilang numero, hindi ito kapani-paniwala. Ngunit ngayon, buhay ang aking apo dahil sa sistemang iyon. Nang gabing iyon, nanatili ako sa isang hotel malapit sa ospital. Hindi ako makatulog. Pinagmamasdan ko ang kisame at patuloy akong nag-iisip. Kung seryoso ko sanang tiningnan ang mga materyales na iyon 1 taon na ang nakalipas, iba kaya ang pagtingin ko sa pananakit ng ulo ng aking apo? Agad kaya akong kumilos matapos makita ang 4 na bote ng pain reliever? Ipinagpaliban ko kaya ang kanyang trip sa Pilipinas? Hindi. May mas malalim na tanong. Ilang Emily kaya ang nasa likod ng libu-libong kahilingan na tinanggihan ko sa buong buhay ko? Mga taong napalampas ang golden hour, mga pasyenteng yumao matapos maghintay, mga pamilyang hindi na mabawi ang sitwasyon dahil sa pagkaantala ng approval. Tiningnan ko lang sila bilang mga numero. Nagpasya lang ako batay sa protocol. Ngunit ngayon, alam ko, ang medisina ay hindi tungkol sa numero kundi sa tao. Kinabukasan ng umaga, nakilala ko ang attending physician, isang neurologist. Isang lalaking mukhang nasa huling bahagi ng 40s. Matalas ang tingin ngunit kalmado. Inakay niya kami sa consultation room. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang CT image ni Emily. Itinuro ng doktor ang imahe at nagsimulang magpaliwanag. Ang lokasyon ng pagputok ng aneurysm, ang saklaw ng pagdurugo, ang pressure na inilagay sa nakapaligid na tissue lahat ay detalyado. Sinabi niya, nang mag-collapse si Emily, malaki na ang pagdurugo. Kung medyo naantala pa, ang pinsala sa utak ay umabot na sa antas na hindi na mababawi. Nagtanong ako, gaano katagal pa kung naantala? Nag-isip sandali ang doktor bago sumagot.
Kung 1 oras, delikado na. Kung 2 oras, hindi na namin masisigurado ang kanyang buhay. Huminga ako ng malalim. Kung sa Amerika, mabilis na lumipas ang 1 oras na iyon, sapat na ang oras ng paghihintay sa emergency room. Sa pagkuha ng approval para sa pagsusuri at sa paghihintay ng turn sa scan room, madaling lumipas ang 2 oras. Patuloy ang doktor sa pagpapaliwanag. Mula sa impormasyong natanggap mula sa ambulansya, pinaghihinalaan na nila ang problema sa cerebral aneurysm. Isang 17 taong gulang na babae, paulit-ulit na pananakit ng ulo, bigla ang pagkawala ng malay. Ang kombinasyong ito ay isang kaso na nangangailangan agad ng scan. Kaya, bago pa man dumating si Emily sa ospital, nakareserba na ang CT room. Pagdating ni Emily sa emergency room, tapos na ang paghahanda para sa scan. Nagsimula ang scan 8 minuto pagkatapos ng pagdating at lumabas ang resulta makalipas ang 15 minuto. Agad na binasa ang resulta at agad na kinontak ang neurologist. Sinabi ng doktor na agad siyang nagpasya na operahan matapos makita ang resulta, wala na raw ibang pagpipilian. Ang pagsubaybay sa pag-unlad sa ganitong kondisyon ay katumbas ng pagsuko sa pasyente, aniya. Mula sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagkakaiba sa sistemang medikal ng Amerika, kung sa Amerika, matagal na ang pagtawag pa lang sa neurologist. Kahit may duty pa, kailangan pa rin ng oras para buuin ang surgery team, makipag-ugnayan sa anesthesiologist, at i-secure ang operating room. Sa panahong iyon, kailangan din makakuha ng approval mula sa insurance company. Dahil kahit emergency surgery, kung isasagawa ng walang pre-authorization, magiging komplikado ang insurance processing sa huli. Ngunit dito, iba. Sinabi ng doktor na agad silang bumuo ng team pagkatapos ng desisyon sa operasyon. Naghihintay daw ang mga tauhan at isang operating room ang palaging bukas para sa mga emergency. Ang problema sa insurance at gastos ay maaaring asikasuhin sa huli, ang buhay ang mas mahalaga. Sa sandaling narinig ko ang kwentong iyon, nakaramdam ako ng pagguho ng isang bagay. Bilang isang taong inuna ang gastos at efficiency sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang sistema kung saan ang prinsipyo na buhay muna ay talagang gumagana. Ipinaliwanag ng doktor ang prognosis ni Emily. Successful ang operasyon, ngunit kailangan ng oras para sa kumpletong paggaling. Minimal ang pinsala sa utak, ngunit kailangan ng rehabilitation process, ngunit walang banta sa buhay. Salamat sa operasyon sa loob ng golden hour. Yumuko ako. Golden hour. Sa loob ng panahong iyon, ang nakapagligtas kay Emily ay ang mabilis na pagpapasya at agarang pagkilos. Isang sistema na hindi naghintay ng approval, lumaktaw sa mga pamamaraan at inuna ang buhay. Natapos ang konsultasyon at lumabas kami ng aking anak sa pasilyo. Nagtanong ang aking anak, kung sa Amerika kaya ito nangyari? Sumagot ako ng matapat, marahil ay nawala na namin si Emily. Halos umiyak ang aking anak. Kung gayon, swerte pala na pumunta siya sa Pilipinas, ano? Tanong niya. Tumango ako. Kakaiba, ngunit ganoon nga. Kung si Emily ay nag-collapse sa Amerika, maghihintay siya ng ilang oras sa emergency room. Sa pagkuha ng approval para sa pagsusuri, paghihintay ng turn sa scan, at sa pagsusuri ng resulta, lumipas na ang golden hour. Ngunit dito, lahat ay nakahanda. Bago pa man dumating ang pasyente, kumilos na ang ospital, sabay-sabay na ginawa ang pagsusuri at pagpapasya, at ang pagliligtas ng buhay ang inuna kaysa sa lahat ng pamamaraan. Doon ko lang lubos na naunawaan ang kahulugan ng mga numero na nakita ko sa conference 1 taon na ang nakalipas. 12 minuto, 8 minuto, 30 minuto. Hindi lang ito indikasyon ng efficiency. Ito ay oras upang iligtas ang anak ng isang tao, ang apo ng isang tao, ang pamilya ng isang tao. At ang oras na iyon ay resulta ng isang sistema, isang istruktura na inalis ang paghihintay, isang protocol na inuna ang pagkilos kaysa sa approval, isang prinsipyo na inuna ang buhay kaysa sa gastos. Dahil sa pagsasama-sama ng lahat ng ito, mabilis ang pangangalagang medikal sa Pilipinas. Sa buong buhay ko, nagtrabaho ako sa kabilang panig niyan. Lumilikha ng paghihintay, nagpapaliban ng approval, at inuuna ang gastos. At ngayon, buhay ang aking apo dahil sa paraan na tinanggihan ko. Nagising si Emily sa hapon ng 3 araw.
Una, gumalaw ang kanyang mga daliri. Pagkatapos, nanginig ang kanyang mga pilik mata. Nagsimulang magbago ang mga numero sa monitor at tinawag ng nurse ang doktor. Hawak ko ang kamay ni Emily. Hinimas ng aking anak ang noo ng aking apo sa kabilang panig. Dahan-dahang idinilat ni Emily ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit talagang idinilat niya ang kanyang mga mata. Gumawa ang doktor ng mabilis na pagsusuri. Reaksyon sa ilaw, simpleng tanong, paggalaw ng kamay, at paa lahat ay normal. Nagising siya ng walang pinsala sa utak. Sinabi ng doktor na may nasisiyahang ekspresyon, mas mabilis ang kanyang paggaling kaysa sa inaasahan. Salamat sa operasyon sa loob ng golden hour. Sa sandaling iyon, halos lumuhod ako. Ang isang taong nabuhay sa matibay na pamantayan sa buong buhay niya ay sa unang pagkakataon ay nakita ang nasa likod ng pamantayang iyon. Isang buhay na nilalang. Ilang araw pagkatapos, inilipat si Emily sa isang regular na ward. Nakakamangha ang bilis ng kanyang paggaling. Nagsimula siyang maglakad at naging malinaw ang kanyang pananalita. Araw-araw, dumadalaw ang physical therapist at tumutulong sa rehabilitasyon. Habang pinagmamasdan ko ang prosesong iyon, nakita ko ang isa pang bahagi ng sistema ng pangangalagang medikal ng Pilipinas. Maayos ang post-surgery management. Sinusuri ng mga nurse ang kondisyon bawat oras at dumadalaw ang mga doktor ng 2 beses sa isang araw. Agad na isinasagawa ang mga kinakailangang pagsusuri at lumalabas ang resulta sa araw ding iyon. Kung sa Amerika, magiging mas komplikado ang lahat ng ito. Kailangan ng approval para sa bawat pagsusuri at kailangan ng appointment para makipagkita sa espesyalista. Kailangan din siguraduhin ang saklaw ng rehabilitation treatment. Dito, ang kailangan ng pasyente ang inuuna. Isang gabi, nakipag-usap ako sa attending physician, nasa coffee shop sa first floor. Habang umiinom ng kape, ipinaliwanag ng doktor ang sistema ng pangangalagang medikal na nakita ko sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay may pambansang sistema ng kalusugan. Lahat ng mamamayan ay may insurance at medyo mababa ang pasanin sa bayarin sa ospital. Kaya, kung may sintomas ang pasyente, agad siyang bumibisita sa ospital, aniya. Bukod pa rito, ang emergency medical system ay pinamamahalaan sa pambansang antas. Magkakaugnay ang mga ambulansya, ospital at espesyalista sa real-time at ang pinakaangkop na ospital ay automatikong itatalaga batay sa kalagayan ng pasyente. Sinabi ng doktor, siyempre, hindi ito perpektong sistema. Marami ring problema at maraming kailangan pang pagbutihin. Ngunit sa emergency na sitwasyon, ang pagliligtas lang ng buhay ang hindi namin kinokompromiso. Nagtanong ako, bakit kaya ito posible? Nag-isip sandali ang doktor bago sumagot. Marahil, pagkakaiba sa prioridad. Mas inuuna ng medical na pangangalaga sa Pilipinas ang accessibility kaysa sa gastos, bilis kaysa sa efficiency, at buhay kaysa sa pamamaraan. Sa sandaling narinig ko ang kwentong iyon, napagtanto ko kung anong klase ng prioridad ang nagpuno sa aking buong buhay. Inuna ko ang gastos. Hinabol ko ang efficiency at sinunod ko ang pamamaraan. Pinaniwalaan kong iyon ang tama. Ngunit ngayon, buhay si Emily dahil sa kabaligtaran ng prioridad na iyon. Ilang araw pagkatapos, napagdesisyonan ang araw ng paglabas. Pinagpasyahan ng doktor na sapat na ang paggaling ni Emily. Ayos lang daw kung bumalik sa Amerika, ngunit kailangan pa ring sumailalim sa isa pang pagsusuri pagkatapos ng 1 buwan. Nagpasalamat ako sa medical team, sa mga nurse, sa physical therapist, at sa attending physician. Hindi lang nila iniligtas ang buhay ng aking apo, kundi itinuro din nila sa akin ang esensya ng medisina. Kinagabihan, bago ang paglabas, umakyat ako sa rooftop ng ospital ng mag-isa. Nakalatag ang night view ng Maynila, mga ilaw ng gusali, mga sasakyang gumagalaw, isang buhay na lungsod. Habang pinagmamasdan ko ang tanawin na iyon, naisip ko, sa likod ng mga kahilingan na tinanggihan ko sa loob ng 33 taon, ganoon kaya ang tanawing ito. Ang mga tao ng isang tao, ang gabi ng isang tao, ang buhay ng isang tao, tiningnan ko lang sila bilang mga numero, dahilan ng pagtanggi sa approval. Ngunit ngayon, alam ko, ang bawat numero ay isang taong tulad ni Emily. Umihip ang hangin. Malamig ito,
ngunit hindi masama ang pakiramdam. Kinuha ko ang aking cellphone at nagpadala ng mensahe sa isang dating kasamahan. Hawak mo pa ba ang medical system materials ng Japan na nakuha ko sa conference? Gusto kong pag-aralan muli. Agad na nag-reply ang kasamahan. Nagtanong kung bakit bigla akong nagkaroon ng interes. Sumagot ako ng simple, na iligtas ng sistemang iyon ang buhay ng aking apo. At pinagsawalang bahala ko ang sistemang iyon isang taon na ang nakalipas bilang espesyal na kaso. Ngayon, gusto kong pag-aralan ito ng maayos. Nang bumaba ako mula sa rooftop at bumalik sa ward, tulog na si Emily. Natutulog ang aking anak sa tabi niya. Tahimik kong hinalikan ang noo ni Emily. At sa aking puso, nangako ako. Pagbalik ko sa Amerika, ibabahagi ko ang aking natutunan. Sasabihin ko kung ano ang dapat unahin ng medisina at kung ano ang tunay na efficiency. Kahit huli na, sisimulan ko ang pagbabago sa kung ano ang maaaring baguhin. Sa umaga ng paglabas, huling tumingin ako sa paligid ng lobby ng ospital. Sa loob ng isang linggong ito, mas marami akong natutunan kaysa sa natutunan ko sa buong buhay ko. Kung ano ang esensya ng medisina, kung ano ang tunay na efficiency, at kung anong prioridad ang dapat taglayin sa harap ng buhay. Nakaupo si Emily sa wheelchair. Hindi pa siya ganap na gumaling, ngunit maliwanag ang kanyang ekspresyon. Habang inaayos ng aking anak ang kanyang mga gamit, nakipag-usap ako ng kaunti sa aking apo. Sinabi ni Emily, wala akong maalala nang mag-collapse ako, ngunit nang magising ako, naramdaman kong ginawa ng lahat sa paligid ko ang kanilang makakaya para sa akin. Tumango ako. Totoo nga iyon. Sa daan papuntang airport, lumipas ang lungsod ng Maynila sa labas ng bintana ng taxi. Mga gusali, mga tao, mga karatula. Ang tanawin na hindi pamilyar sa akin isang linggo na ang nakalipas ay iba na ang tingin ko ngayon. Sa isang lugar sa lungsod na ito, ang emergency system na nagligtas kay Emily ay patuloy na gumagana. Mga ospital na hindi naghihintay ang ibang tao. Medical team na nagpoprotekta sa golden hour. Isang istruktura na inuuna ang buhay. Sa eroplano pabalik sa Amerika, binuksan ko ang aking laptop. Muling inilatag ko ang mga materyales na natanggap ko sa conference isang taon na ang nakalipas. Ngayon, iba na ang basa ko. Ang bawat numero ay may ngiti, at sa bawat protocol ay may nakikitang dahilan. Nagsimula akong magtala ng mga memo. Inayos ko ang mga bagay na naranasan ko, natutunan at naramdaman sa Pilipinas. Naisip ko na kailangan kong ibahagi ito pagbalik ko sa Amerika, sa mga tao sa industriya ng medical insurance, sa mga tauhan ng ospital at sa mga gumagawa ng patakaran. Siyempre, hindi magiging madali ang pagbabago ng sistema. Iba ang kapaligiran ng Amerika at Pilipinas. Iba ang kasaysayan at iba ang istruktura. Ngunit maaari tayong matuto. Maaari nating muling isipin ang mga prioridad. Dumating ako sa bahay pagkatapos ng 2 araw. Agad na kumuha ng appointment si Emily sa ospital at kinumpirma ang ischedule ng follow-up check-up pagkatapos ng 1 buwan. Sinuri ng attending physician ang medical records na ipinadala mula sa ospital sa Maynila at humanga. Maayos at detalyado, aniya. Sa mga sumunod na linggo, inayos ko ang mga materyales. Ang mga katangian ng sistema ng pangangalagang medikal na nakita ko, ang pagkakaiba ng emergency protocol, ang mga bentahe ng istrukturang nakasentro sa pasyente. Nagsimula akong gumawa ng presentasyon para sa conference. Ang una kong presentasyon ay sa isang lokal na medical forum. Hindi marami ang dumalo, ngunit mainit ang reaksyon. Sunod-sunod ang mga tanong at nagpatuloy ang diskusyon. May mga mapanuri, imposible yan sa Amerika. Iba ang istruktura ng insurance. Ngunit mayroon ding nagpakita ng interes. May matututunan tayo. May puwang para sa pagpapabuti. Pareho ang sinagot ko sa kanilang dalawa. Hindi kailangang kopyahin ng perpekto. Ngunit ang saloobin lamang na inuuna ang buhay, ang kailangan nating matutunan. Ilang buwan pagkatapos, muli akong inimbitahan sa conference sa Santa Fe. Ngayon, bilang presenter. Ang tema ay Patient-Centric Emergency System. Sa audience, nakaupo ang mga taong may parehong ekspresyon 1 taon na ang nakalipas, mga mukhang mapanuri, naiinis, at ayaw maniwala. Sinimulan ko ang kwento ni Emily, ang 17 taong gulang na apo ko na nag-collapse sa Maynila
napagdesisyunan ang operasyon sa loob ng 30 minuto at nailigtas ang buhay sa loob ng golden hour. At sinabi ko, kung sa Amerika ito nangyari, marahil ay nawala na namin ang aking apo. Nagbulungan ang audience. Patuloy ako. Sa loob ng 33 taon, nagtrabaho ako bilang medical insurance claims adjuster at inuna ang pamantayan at efficiency. Ngunit ang tunay na efficiency na natutunan ko ay hindi bilis, kundi ang pagliligtas ng buhay. Natapos ang presentasyon at marami ang lumapit. Humingi ng materyales, nagtanong tungkol sa karanasan at humingi ng payo. Sinabi ko sa kanilang lahat ang parehong salita. Ang medisina ay hindi tungkol sa numero, kundi sa tao. Hanggang ngayon, sumasailalim pa rin si Emily sa follow-up check-up minsan sa isang buwan. Ganap na siyang gumaling, ngunit patuloy pa rin ang regular na pagsubaybay. Habang naghihintay ng resulta ng pagsusuri, paminsan-minsan, naiisip ko, kung seryoso ko sanang tiningnan ang mga materyales na iyon, 1 taon na ang nakalipas, kung iba sana ang pagtingin ko sa pananakit ng ulo ng aking apo, kung humingi sana ako ng masusing pagsusuri bago ang trip sa Pilipinas, ano kaya ang nangyari? Ngunit hindi ako nagsisisi. Sa halip, iniisip ko kung ano ang maaari kong gawin ngayon. Sa Pilipinas, natutunan ko. Ang dakilang medisina ay hindi tungkol sa mamahaling kagamitan, kundi isang istruktura na hindi nagpapaliban ng desisyon. Isang sistema na hindi naghihintay ang pasyente. At ang tapang na itapon ang lahat ng pamantayan sa harap ng buhay. At ang pagtuklas na iyon ay nagpabago sa lahat ng prioridad sa aking buhay.